Umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Tumayo ang lahat para sa Regina Coeli. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, nasa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo, na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan din ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butiing Kura Paroko, Reverend Father Danichi Uy. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami,
kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalooban namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat, upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Sakat kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Tayo pong lahat. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas kayo, sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos, kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.
Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang kahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama. Nang tunay sumampalataya. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila ay iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman na mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin.
ipinakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at sa nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang katangian ng pagiging alagad ng Diyos ang tinuturo sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Katangian ng alagad ng Diyos at ito ang pagiging malakas ang loob. Sabihin nyo nga po. Malakas ang loob. Sa Ingles, courageous. Magkaiba yung malakas ang loob sa matapang. Magkaiba yung courageous sa brave. Ang tinuturo sa atin, katangian ng malakas ang loob. Sa unang pagbasa, ikinuwento sa atin ang paglilitis ni San Pablo. May kilala ba kayong nililitis? Hello? Si San Pablo, sa ating unang pagbasa, nililitis. At sumailalim si San Pablo sa paglilitis sa harap ng pinuno. Dahil siya ay sinakdal ng mga Hudyo. Dahil ginugulo niya ang kanilang paniniwala. Nagugulo sila sa kanilang paniniwala. Nahati kasi ang paniniwala ng mga Saduseyo at Pariseyo. Dahil pinapangaral ni San Pablo ang katotohanan ng muling pagkabuhay na siya namang pinaniniwalaan ng mga Pariseyo, pero hindi ng mga Saduseyo. Hati ang kanilang paniniwala. Kahit pala noon, nahati ang mga tao tungkol sa kanilang paniniwala. O ikaw, kanino ka ba? Kanino ka naniniwala? Sino ang pinaniniwalaan mo? Yan ang magandang tanong. Magandang tanong. Pero alam mo, ang mabuti at maganda kay San Pablo, humarap siya sa paglilitis. Hinarap niya ang paglilitis para ipaglaban ang kanyang pinaniniwalaan. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago, pinaglaban niya ang kanyang paniniwala. Di ba dapat ganun? Pag naniniwala ka, ipaglaban mo, harapin mo, lakasan mo ang iyong loob. Kung wala kang ginagawang masama, kung pinapanindigan mo lahat ng iyong sinasabi, walang dahilan para ikaw ay maduwag o mapanghinaan ng loob. Harapin at lakasan mo ang iyong loob. Diba? Narinig nyo, sabi, wala daw siyang record ng pagsisinungaling. Diba? Naniniwala ka ba? Di harapin mo. Tinatanong ka, tinatawanan mo lang. Harapin mo. Alam mo, malalaman ang tao kung nagsisinungaling kailan? Pag nililitis. Bakit? Sa paglilitis, kailangan mong mangako na ikaw ay hindi nagsisinungaling. You are under oath. Pero sa mga interview, sa kanto, sa kwentuhan, pwede mo sabihin, wala akong kasinungalingan. Pwede mo sabihin yun. Hindi ka naman nangako. Pero pag ikaw ay nililitis sa korte, hindi ka pwedeng magsinungaling. Dahil kapag ikaw ay nagsinungaling, ihahabla ka.
it will be taken against you. Kaya kung wala kang ginagawang masama, ipaglaban mo. Kung naniniwala ka, dyan sa pinaninindigan mo, lakasan mo ang iyong loob. Si San Pablo, kahit na siya ay pinagsasalitaan ng hindi maganda at inaakusahan, nanindigan siya sa katotohanan at nilakasan niya ang kanyang loob. Ano yung pinanindigan niya? Di yung pinaniniwalaan niyang totoo ang muling pagkabuhay. Pinanindigan niya ang kanyang paniniwala at pananampalataya. Kaya nga, sa mga panahong sinusubok ang katotohanan, walang dapat katakutan. Dahil ang dapat matakot ay ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Yan. Ang daming malalakas ang loob magsinungaling. Ano? 'Di ba? Ang lalakas ng loob. Hindi ko alam saan kumukuha ng lakas ng loob yung mga nagsisinungaling. Buti na lang sa panahon ngayon, may CCTV. Hello? 'Di ba? Makakapagsinungaling ka pa ba? Ayan, kitang-kita sa CCTV camera. Sige, magpaliwanag ka. No? Pero alam nyo, kahit naman nung panahon ni San Pablo, walang CCTV camera. Merong isang dakilang CCTV na hindi ka makapagtatago. May isang dakilang CCTV na kita lahat ng kasinungalingan ng tao. Kahit na ito'y nasa isip at puso. Sino yung CCTV na yon? Ang Diyos. Hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Alam niya ang totoo sa isip at puso mo. Iisipin mo pa lang, kita na ng Diyos. Mararamdaman mo pa lang, alam na ng Diyos. At dahil sa paninindigan at lakas ng loob ni San Pablo, tinindigan din siya ng Panginoon. Pinalakas ang kanyang loob. Ito ang katangian ng isang malakas ang loob, marunong manindigan. Hindi lang yan tungkol sa kasinungalingan. Yung paninindigan, tungkol din yan sa iyong pinaglalaban. Ano yun? Nag-asawa ka, panindigan mo. Tindigan mo. Hindi yung nasubok ka lang, ayaw ka na. 'Di ba? May anak ka Panindigan mo yan. Ginawa mo yan Gusto mo yan? Panindigan mo. Lakasan mo yung loob. Hindi yung konting pagsubok lang, tatalikod. Ang tunay na alagad ng Diyos, malakas ang loob. Yung mga naglalakas-lakasan ng loob, sa paggawa ng masama, sa huli, umaatras yan. Hindi yan tunay na lakas ng loob. Kasi wala naman talagang ilalakas ng iyong loob kung ikaw ay gumagawa ng kasinungalingan. Kaya pansinin nyo, marami ang gumagawa ng kasinungalingan at kasamaan sa una lang malakas ang loob. 'Di ba? Ang tapang nun, no? Make my day. Sige, ikulong nyo ko. Dalhin nyo ko. Ngayon, andyan na. Asan? Hello? 'Di ba? Wala na yung lakas ng loob. Ano lang meron nun? Tapang. Pero totoo, duwag. Kasi ayan na. Ngayon, di natin mahanap, 'di ba? Kasi puro ngawa. Puro bunganga ang tapang. Wala sa puso ang lakas ng loob. Ang tunay na alagad ng Diyos, malakas ang loob. Ito rin ang pinapakita ni Jesus nang siya ay manalangin sa kanyang Ama. Yan yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Nagdasal si Jesus at pinanindigan ni Jesus na hindi lang mga alagad, kundi lahat ng mananampalataya sa Kanya. At dahil dito, sila ay inilapit ni Jesus sa kanyang Ama. Tingnan mo kahapon pinagdasal ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ngayon, pati na lahat ng maniniwala,
Maninindigan sa kanyang mga alagad. Sino yon? Tayo. No? Tayo na naniniwala. Tayo na nakinig sa mga tinuro ng mga alagad. Kasama na tayo doon. Pinapanindigan tayo ni Jesus. Gaya ni Jesus na malakas ang loob, ito rin ang katangian ng isang gustong magkaisa o makaisa ang Diyos. Dapat may lakas ng loob. Kailangan malakas ang loob kung gusto mong sumunod sa Diyos. Dahil marami ang hindi magkakagusto sa mga pangaral ng Diyos. Kaya kailangan malakas ang loob mo. Bakit? Sa usapin na lang ng abortion, same-sex marriage, divorce, maraming umaalma, maraming kakalaban sa iyo. Pero ang tinuturo, lakasan mo ang iyong loob. Pag nilakasan mo ang iyong loob at pinanindigan mo ang Diyos, paninindigan ka din ng Diyos. Di ba si San Pablo? Pinanindigan niya ang Diyos, pinanindigan niya ang kanyang pinaniniwalaan, at sa huli, kahit na anong sinabi sa kanyang kasamaan, pinanindigan din siya ng Diyos. Lakas ng loob ang kailangan para masunod ang plano ng Diyos. Dahil hindi madali ang pinagagawa ng Diyos. Dahil marami ang kailangang iwan. Marami ang kailangang itigil. Marami ang kailangang isuko para matupad ang plano ng Diyos. Pero gaya ni San Pablo, kung hindi malakas ang kanyang loob, sigurado, susuko na ang tao kahit pa nasa kanya ang katotohanan. Kaya sa pakikiisa natin sa Diyos, kailangan ng lakas ng loob. Hindi madali. Mahirap, minsan masakit, pero masaya. May saya. Dahil alam mong ikaw ay nasa katotohanan. Dahil alam mong ginagawa mo ang pinaniniwalaan mo. Mamuhay ng malaya at hindi nagtatago sa kasinungalingan. Mga kapatid, huwag nating isipin na ang buhay ay laging pabor sa atin. Pero kapag tayo ay laging nasa katotohanan at atin itong paninindigan, hindi tatakbuhan at hindi tatakasan o hindi pagtataguan, pag tayo'y nasa katotohanan at paninindigan, kusang papabor sa atin ang buhay. Tandaan nyo yan. Gaya ni San Pablo, ang sabi ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Nanalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan naway magkaisa sa puso at isip kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak, naway mabuklod sa iisang pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami.
ang mga yumao, naway tawagin sa ganap na pakikipagkaisa sa Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ng lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin nito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minahal mo bago pa man itinatag ang sansinukob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming ito'y sana'y kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kami mga kapwa niya'y di na rin naiba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah.
Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hini kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami ay mapagindapating magkamit ng iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus na nagpakasakit, si Jesus na nagpakahirap, si Jesus sa krus ay pinako upang ang tao sa salay mahango. Namatay, ngunit muling nabuhay, sa kamatay ay nagtagumpay. At ang tagumpay na ito ang siyang nagbigay ng pag-asa sa tao. Alleluia, Alleluia.